Maligayang panonood. Ngayon, ipapakita ko po sa inyo kung paano gumawa ng isang napakasimpleng graphic art logo sa Photoshop. So, pinakauna sa lahat, dapat yung Photoshop natin is nakabukas na. Ang sunod is gagawa tayo ng new document, which is gagawa tayo ng canvas para sa gagawin nating graphic art logo. So, dito tayo sa create new para makagawa tayo ng bagong canvas. Click natin yung create new. Tapos, dito sa new document is dapat ang lapad at ang taas ng canvas natin is 1000 by 1000 pixels. Tapos, yung resolution is dapat nasa 300 at dapat yung color mode is RGB color. Tapos, click na natin yung create. Ngayon, press ko yung F sa keyboard para sa full screen. At ngayon, gagawa tayo ng isang bilog. Malaking bilog para sa gagawin nating graphic art logo. Para makagawa ng bilog, i-click natin itong ellipse tool. Ellipse tool dito sa tools preset. Click natin ito. Tapos, para makagawa tayo ng accurate na circle or bilog, while idadrag natin yung left click mouse natin dito sa canvas is dapat nakadiin yung shift key sa keyboard natin. So, ididiin ko na yung shift key. Tapos, idadrag ko yung mouse ko habang naka left click. Tapos, yun. Nakagawa na tayo ng accurate na circle. Ngayon, susunod, papalitan natin ng kulay. Para palitan ng kulay ng circle na to, is click natin itong pula. Depende to kasi hindi pare-parehas yung color na naka-default. Sa akin, pula. Sa inyo, baka iba. So, i-click natin ito. Click tayo dito para makapili tayo sa gusto nating kulay. Itong sa gilid na to na rectangle na parang rainbow. So, click natin siya. Yun, lalabas yung solid color picker. Ngayon, yung pipiliin kong kulay is parang green na may blue. Yun. Masaya na ako sa kulay na to, o okay na ako sa kulay na to. So, click ko yung okay. Tapos, i-click ko itong double arrow para i-hide ang properties. Yun. Ang susunod natin gagawin is itong bilog na to, itong nagawa nating circle, is ilalagay natin siya sa gitna ng canvas. So, para siya mailagay sa gitna, i-press natin sa V para sa move tool or i-click natin itong cross arrow para sa move tool. Ngayon, idadrag ko siya, tapos i-hold ko yung shift key para ma-identify natin na nasa gitna na siya. Ayun, may lumabas na linya. Ibig sabihin, nasa gitna na siya. Ngayon, yung pababa naman. I-hold ko yung shift, tapos idadrag ko na naman siya pababa. Ayun, may lumabas na naman na linya. Ibig sabihin, nasa gitna na siya. May cross na nagpakita kanina. Isang kulay pink. Ibig sabihin nun, nasa gitna na siya. Ngayon, ang susunod is, gagawa tayo ng duplicate ni ellipse 1. Kasi mamaya, i-resize natin siya para makagawa tayo ng outline. So, i-duplicate natin siya. Para i-duplicate to is, press nyo lang yung Ctrl J sa PC or Command J sa Mac. Ngayon, para hindi ako malito, papalitan ko to ng pangalan o i-rename ko siya. Double click nyo lang itong ellipse. Itong ellipse na word, double click nyo lang yan para ma-rename. Tapos sa akin, papangalanan ko siyang circle 1. Tapos si ellipse 1 copy, pangalanan ko siyang circle 2. Ngayon, may duplicate na tayo. Ang gagawin natin dito is, ang gagawin natin dito si circle 2 is i-resize natin o i-adjust natin yung size niya para makagawa nga tayo ng outline kay circle 1. So, dito tayo kay circle 2, i-active natin yung layer circle 2. Tapos, para nga i-resize siya, pindutin natin sa keyboard yung Ctrl T o Command T sa Mac. So, para ma-maintain yung pagkabilog niya, habang nire-resize natin siya is i-hold ko yung shift tapos alt key sa keyboard or shift
option sa Mac. Sabay idadrag ko siya pababa. Yun. So, yan. Sa case ko, okay na ako sa kapal ng outline. Itong nasa labas na green. Okay na ako. So, i-click ko yung check para sa okay o pindutin yung enter. Tapos ngayon, susunod, dito tayo sa circle 1. Ang gagawin natin kay circle 1 is tatanggalan natin siya ng restrictions. Paano tatanggalan ng restrictions? Iko-convert natin siya o i-rasterize layer natin. Ibig sabihin nun is nire-rasterize, tinatanggalan siya ng restrictions sa nakalink na shape sa kanya. So, paano gawin yon? Ganito lang yun. Click nyo sa circle 1, tapos right-click sa layer, tapos click nyo to sa rasterize layer. Ayun, kung makikita nyo, nawala na yung link dito na maliit na square kagaya sa circle 2. Nawala na. Ibig sabihin, mamomodify na natin siya. Ngayon, yung gagawin natin is gagawa na tayo ng selection kay circle 2, which is niresize na natin kanina. So, paano gumawa ng selection? Ganito lang, guys. I-hold nyo yung control key sa PC or command key sa Mac, tapos i-click nyo itong si circle 2. Ayun. Magkakaroon kayo ng selection o may lalabas na selection. Tapos, pag nakita nyo na itong selection na to, buburahin na natin si circle 2 kasi hindi na natin siya kailangan. So, yung purpose niya is para makagawa tayo ng selection. So, idadrag na natin siya sa basurahan. Tapos, ang sunod is, para nga tayo makagawa ng outline, para matira tong outline is i-delete natin tong nasa gitnang bilog. So, paano yan i-delete? So, pindutin lang natin yung delete key sa keyboard. Boom, ayun. Meron na tayong outline sa circle. Ang sunod, press natin yung Control D sa Mac, Control D sa Windows, Command D sa Mac para nga mawala itong selection na to na parang maliliit na langgam na naglalakad. Yun, nawala na siya. So, ang susunod is gagawa tayo ng balat. Anong balat? So, teka muna. Pangalanan ko siya, i-rename ko siyang balat. Kasi nga yung gagawin natin dito is napaka-simpleng graphic art logo. So yung gagawin natin ditong graphic art logo is isang pakwan na parang hinati sa triangle shape. So, pangalanan ko siyang balat ng pakwan. Ayun, napangalanan na natin siya. Ngayon, ang buong circle na to ay hindi natin kailangan. May part lang tayo na kailangan dito kung saan makakagawa tayo ng balat. So, ibig sabihin, may part tayo na i-delete dito sa circle. So, para i-delete ang part dito, ang ibang part dito sa circle, so gagamit tayo ng lasso tool, polygonal lasso tool. Dito nyo yun makikita. Or, ipipress nyo lang sa keyboard nyo yung letter L. Ayun. Tandaan nyo guys, tingnan nyo ito mabuti kasi baka yung naka-active sa tools preset nyo is si lasso tool. Magkaiba sila sa polygonal lasso tool. Gagawa ko ng tutorial nito in the future para malaman nyo kung ano yung pagkakaiba nila. So sa ngayon, focus muna tayo dito sa polygonal lasso tool kasi nga, i-delete natin yung part dito sa circle. So ngayon, i-delete na tayo. Ako dito ako magsisimula. Click ko dito sa gilid, tapos while holding shift, bubuo siya ng straight line. Straight line, papuntang taas. Tapos parang gagawa tayo ng box. Tapos ngayon dito. Pag nakita nyo na itong maliit na circle, ibig sabihin yan is magkakaano na sila. Baga magdudugtong para makagawa ng selection. So click na natin. Ayun, nakagawa na tayo ng selection. Para nga burahin itong hindi natin kailangan sa parte ng circle. So, hit natin yung delete key sa keyboard. Ayun. Tapos, yung pagtanggal ng selection is Control D sa PC, Command D sa Mac. Ngayon, sunod natin gagawin is gagawa tayo ng solid color, which is, yung solid color na yun is yung parang laman ng pakwan yung kulay pink.
So, paano gumawa? Ganito muna. Gamit si polygonal lasso tool, gagawa tayo ng triangle sa ibabaw ng layer ng balat ng pakwan. So, ganito yon. Mag-i-imagine tayo ng triangle dito. Dito magiging accurate kasi nga, nobody's perfect, but practice makes perfect. So, dito, gagawa na tayo dito. Sisimulan ko ditong gumawa. Ayun. Gagawa tayo ng maliit na triangle. Teka dito. Teka. Example guys, pag nagkamali kayo sa pag-click ng lasso tool, example na click nyo siya dito or dito na balak nyo gumawa ng triangle, pindutin nyo lang yung backspace sa keyboard nyo. So, babalik siya sa normal. Oh, yun. Yun, gagawa lang tayo dito ng triangle at least may pakita ko sa inyo kung ano yung gagawin natin. So, hinuhold ko dito yung shift para makabuo tayo ng straight line. Oops. Yun. Tapos dito, click natin dito, tapos dito. Ito importante makagawa tayo ng parang triangle. Yun. Meron na tayong selection. Sabi ko kanina, gagawa tayo ng solid color para nga sa magiging laman ng pakwan. Para magdugtong na yung laman at saka yung balat. So, ito na tayo. Solid color gawa tayo. Para makapaggawa ng solid color, dito tayo sa color adjustment layers. Click natin to, tapos click natin si solid color. Click natin si solid color. Ngayon, palitan natin ang kulay na pulang to sa pink. Yun. Okay na ako sa pink na to. So, pag kayong gumagawa, depende na rin yan sa inyo. Pero sa akin, okay na ako sa ganito. So, click natin yung okay. So, may solid color na tayo. Pangalanan natin tong laman ng pakwan. Laman ng pakwan. Tapos, hit natin yung enter. Ngayon, kung makikita nyo guys, dito sa layer na to, sa ginawa nating solid color is hindi accurate dito sa baba. So, para gawin yan, para itago yan, ganito yung gagawin natin. Itong laman ng pakwan, kaya nga makikita siya dito kasi nga nakaibabaw siya sa balat. Dapat nasa ilalim siya ng balat para hindi siya nakikita. So, yung gagawin natin is itong laman ng pakwan, idadrag natin siya pababa kay balat ng pakwan. Yun. O, kung makikita nyo, accurate na tayo. Dito, accurate na. O, smooth na, parang talagang gawa natin. So, susunod, press ko yung H. Tapos, isusum ko siya ng unti. Yung pag-zoom guys is dapat naka-hold yung Alt key sa keyboard or Option key sa Mac. Tapos, sabay, i-hold yung left click. Tapos, idadrag pa kanan. Yung pag-zoom in. Tapos, drag pa kaliwa. Pag-zoom out. So, sa akin, isu-zoom in ko siya. Ito. So, ang purpose nito, kaya ko siya i-zoom kasi nga, tatanggalan natin siya ng excess na balat. Ito yung tatanggalin natin kung makikita nyo. Ito siya. Ito, tapos ito. Tatanggalin natin siya gamit si polygonal lasso tool. Mamaya. So, delete na natin to. So, ngayon, pindutin natin yung L sa keyboard or click natin to si polygonal lasso tool. Yung sa case ko guys is gagawa ako ng selection or gagawin ko ang pagkakat sa excess na balat. Magsisimula ako dito. Panimula ako dito. Tapos papuntang dito. Yun. Oops. Press natin yung backspace. Backspace. Yun. Tapos, ibig sabihin nito is, ito lang yung tatanggalin natin. Tapos, ipipress natin yung delete key sa keyboard. Tapos, Control D sa PC, Command D sa Mac sa pagtanggal ng selection. Pwede rin dito kayo magsimula. Ganyan. Pwede rin, pero mas gusto ko yung dito kasi parang inline siya.
Inline siya pag dito. Oops. Yun. Tapos, hit the delete key sa keyboard para mawala nga yung kulay green dito. So, tandaan nyo guys, nagdi-delete ako ng excess part sa gagawin nating logo. Example dito sa balat, naka-active yung balat ng pakwan. Kasi nga, pag nag-delete tayo, yung purpose natin o yung gusto natin is i-delete yung balat, pero dito tayo naka-active sa laman ng pakwan. Yung madi-delete guys is yung laman ng pakwan. So dapat dito tayo naka-active sa layer ng balat ng pakwan kung yung i-delete natin ang balat ng pakwan. So Control D or Command D sa Mac sa pagtanggal ng selection. So ngayon, meron na tayong hugis pakwan. Ngayon, ang susunod natin gagawin is gagawa tayo ng buto. Diba yung pakwan may mga buto, kulay itim. So, gagawa tayo dito. So, para gawin yun, i-hold ko muna yung Alt, tapos i-drag ko pa kaliwa para i-zoom out. Yun. Teka, parang ang lead yata na ito. Yun. Susunod natin gagawin is gagawa na tayo ng buto ng pakwan. So, para makagawa ng buto ng pakwan, dito na naman tayo sa shape tool kung saan natin kinuha si ellipse tool o yung circle kung saan natin ginawa yung circle. So, para maka-access sa shape tool, yung gagawin natin is i-right click natin ito. Right click, tapos dito tayo sa Custom Shapes Tool. Custom Shape Tool. Click natin yan. Boom. Kung makikita nyo, may lumabas dito, shapes. So, baka sa case nyo, iba, click nyo lang ito. Kasi sa akin, naka-default na yung parang shape ng buto ng pakwan. Kung sa inyo iba, i-click nyo lang itong maliit na letter V. I-click nyo yan. Tapos sa case nyo guys is baka yung pinapakitang shapes dito is 6 lang siyam o ilan ba yun? 12. I-click nyo lang itong parang maliit na settings icon. I-click nyo yan. Tapos i-click nyo yung all. Tapos pagkatapos nyan, i-click nyo yung append. Lalabas yung buong shape kung ano yung meron si Photoshop. So ngayon, hahanapin natin to para makita no. Example, hindi pa to yung default dito. Hahanapin natin tong shape na to. So, hanapin natin. Ito, nandito siya. Nandito na siya guys. Nakita na natin. So, i-click natin siya. Ngayon, habang na-click natin siya, i-hold ko na naman yung shift tapos i-drag ko siya dito para nga makagawa tayo ng accurate na shape nung kagaya ng buto ng pakwan. So, ganito. Yun. Meron na tayong buto ng pakwan. Kaso nga yung kulay niya is pula. So, palitan natin. Paano siya palitan? Kung makikita nyo dito sa fill, kulay pula siya. Palitan natin ng kulay itim. So, i-click natin siya. Pwede nyo i-click dito. May color picker. Kung ano yung gusto nyong kulay. Kung gusto nyong kulay ng buto ng pakwan is green or violet, gray, yellow. So, nasa sa inyo yun. Sa akin, gagawin ko siyang itim. Ayun. Tapos, click natin ulit si fill. Ngayon, pindutin natin si V para sa move tool or click natin itong cross arrow. Boom. Ngayon, habang nasa move tool tayo, i-drag natin yung buto papuntang laman. Yun. Kita nyo na? Tapos, para i-duplicate yung buto, is i-hold down natin sa keyboard yung Alt key sa PC, Option key sa Mac. Kung makikita nyo sa cursor, may lalabas na parang puting cursor, parang nagiging duplicate yung cursor natin, no? Kung titingnan nyo. So, para i-duplicate yung buto, i-hold down natin yung Alt or Option key, tapos sabay i-drag natin. Tapos, drag na naman ulit while holding Alt. Yun. So, sa case ko guys, ilalagay ko siya kahit saan ko gusto. So, sa inyo, na depende na yon kung saan nyo gusto ilagay yung buto.
So sa akin, okay na ako sa ganito, ganyan. Di kasi maganda yung sobrang dami kasi pag sobrang dami, nakakasama sa paningin yun. Kasi parang nagiging salawahan ka. Pag gusto mo marami. So dapat yung onti lang o yung isa lang. Dapat stick to one ka lang. So sa case na to dapat hindi masyadong marami kasi nga tutorial to. So ngayon, meron na tayong mga buto ng pakwan. Gagawin natin is i-group natin yung mga buto kasi sobrang dami ng layer natin. No? So para i-group to, i-click ko itong si shape 1 copy 5. Tapos idadrag ko itong bar pababa. Tapos i-hold down ko yung shift. Tapos i-click ko si shape 1. Kung makikita nyo, na-select na silang lahat, yung lahat ng buto. Tapos, sa paggawa ng group, ang shortcut sa keyboard is Ctrl G. Command G sa Mac. Pwede rin, i-click nyo itong maliit na icon na folder. Ibig sabihin yan, group. Pag i-click nyo yan, magiging group yan. So, ngayon, naging group na siya, papangalanan ko siya. Buto ng pakwan. So ngayon may buto na tayo ng pakwan. Gagawin natin dito is i-resize natin nga kasi ngayon gagawin natin dito is gagawin natin siyang napakasimpleng art na logo. So i-resize natin. So para i-resize siya, i-click natin itong buto ng pakwan, tapos i-hold natin yung shift key sa keyboard, sabay i-click natin si laman ng pakwan. Ayun. Na-select na silang tatlo. Tapos ngayon, pipindutin ko sa keyboard yung Ctrl T sa PC, Command T sa Mac. Tapos, i-hold down ko yung Shift at Alt key. Tapos, sabay i-drag ko pababa. Ayun. So, sa lagay na yan, okay na ako. I-click ko yung check. So ngayon, pe-press ko yung F sa keyboard para sa full screen. Tapos ang susunod is press natin sa keyboard yung Ctrl T para sa transform tool. Para nga ilagay natin yung logo natin sa gitna ng canvas. So Ctrl T sa PC, Command T sa Mac. Yun, while holding shift, idadrag ko siya pa gitna. Ayun, nasa gitna na siya. Tapos ngayon, click ko yung check or hit key, enter key sa keyboard. Tapos ayun, meron na tayong isang simpleng graphic art logo. So para pagandahin pa to, pwede natin tong lagyan ng pangalan o paksa. So para gawin yun, i-click nyo lang yung text tool dito sa tools preset. Click nyo lang itong letter T para sa text. Tapos yung sa case ko, dito ko gusto ilagay yung paksa o yung pangalan niya o title. Pangalanan ko siyang pakwan. Pakwan. So ayun, meron na tayong paksa o title, pangalan niya. Ngayon, di ko gusto yung kulay niya. Imbis na pula, papalitan ko siya ng kulay. So para gawin yun, i-highlights niyo lang yung text. Tapos kung makikita nyo dito sa taas, katabi nitong may letter T, yan po yung kulay ng text. So, i-click natin yan. Tapos dito, may free will na po tayo para gawin kung anong gusto nating kulay o i-apply kung anong gusto nating kulay para sa text natin o sa paksa. Sa case ko, mas gusto ko siyang mas hawig sa kulay ng balat, pero medyo dark siya. Ayun. Tapos ngayon, parang gusto ko pa lagyan ng counting style. So, yung pack gagawin kong dark green, tapos yung 1 gagawin kong dark pink. Para gawin yun is i-highlights nyo lang itong 1. Tapos, click nyo itong may kulay green. Tapos, click nyo yung sample pick color para i-pick niya yung pink, nakakulay ng laman. Tapos, i-drag nyo yung color picker dito sa baba para maging dark pink siya. So, ayun. Ngayon, click ko yung OK. Tapos, click ko yung check dito sa taas. So, ayun. Meron na po tayong isang simpleng graphic art logo na ang pangalan ay Pakwan. So, kung sa tingin nyo, ang video na to ay nakatulong sa inyo,
huwag niyo pong kalimutang i-like at pindutin niyo rin po ang subscribe button sa baba, pati na rin po ang bell button para updated po kayo sa mga bagong tutorial. At higit sa lahat, share niyo po ang video para marami po tayong matulungan na nagbabalak matuto sa Photoshop. At kung may mga suggestion po kayo sa mga tutorial, comment niyo lang po sa baba. Gagawin natin lahat ng ating magagaya. At palike na rin po sa Facebook page ko sa PHFix o PHFIXX. Nandun po yung mga iba kong inedit na mga pictures o imahe. Pag-i-criticize na lang po. Maraming salamat. So, kita-kita tayo ulit sa susunod na tutorial.